Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon mga ka-Isabelenyo, welcome sa isa na namang pinakabagong episode ng ating programang Isabela Connect ka dito at muli sumasa inyo ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Nitong mga nakaraang araw nga ho, naging mainit na usapan ang oportunidad para ho sa ating mga magsasaka na magtrabaho ho sa bansang South Korea. Yan ho ay sa ilalim ng Seasonal Agricultural Sector Development Exchange Program, yung tinatawag ho nating SWP. Marami ho yung mga nagnanais na makapunta ho doon at syempre kalaki po niyan yung marami rin ho yung mga nagtatanong at marami ho yung mga nangangarap. Kaya naman ngayong hapon, hihimayin ho natin ang programa hong ito mula ho sa proseso, yung mga requirements hanggang sa tunay na karanasan ho ng mga nakarating ho doon. At sa pagkakataong ito, makakasama ho natin ang dalawang farmers na subok na ho ang kanilang farm worker. Subok na ho bilang farm worker sa South Korea. Yan, nandito ho sa Isabela Broadcast Center sina Richard Umalia at Maricel Basilio. Ayan, kumustahin muna natin sila. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Ate Maricel. Ay, yung microphone po natin. Okay po, sir. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon ho sa inyo. Ako yung Richard. Po, ayan, at syempre para ho sagutin ang ating mga katanungan tungkol ho naman sa polisiya at sistema ho ng ating probinsya, makasama ho natin ang Head of Executive Assistance at syempre ang ating Provincial Information Officer ng ating Provincial Government of Isabela. Walang iba kundi si Attorney Elizabeth Binag. Attorney, ma'am, welcome ho sa ating programa. Good afternoon po sa ating mga taga-subaybay at saka manonood na regular sa ating Isabela Broadcast Center, no? Sa araw po na ito, ang araw po na ito, I should say, ay napaka-importante gawa ng kadaming mga concerns and issues na nailabas, especially ng ating mga netizens, no, tungkol sa ating Seasonal Farm Workers Program at para po mapatunayan yung sasabihin natin ngayon, hindi lang dun sa proseso na sinasabi ni Exie, kundi pati na din dun sa mga experiences ng ating farmers. Andito po nga yung ating kasama, si Maricel Basilio at saka si Richard Umalia, na masasabi natin na present day heroes sila dito sa Isabela, sa ating minamahal na probinsyang Isabela, gawa ng kung hindi dahil sa kanilang pagtsitsaga, no? Kung hindi dahil sa kanilang perseverance, patience, integrity, honesty, at saka yung kanilang pakikipagkapwa-tao, magandang pag-uugali, at saka hard work, ay hindi magpapatuloy ang napakahalagang programang ito na nagbibigay ng oportunidad sa ating mga farmers na maka-earn ng additional income. So, sana pakinggan natin yung sasabihin nila at ma-appreciate natin yung kanilang mga ginagawa na pagsasakripisyo sa bansang Korea. And hello ho sa iba pang mga farmers out there na talaga namang tumututok. Attorney, we have a lot of viewers na ho ngayon, no? Almost 200 na nanonood live sa ating Facebook page. Kung meron ho kayong katanungan when it comes to sa programa hong ito, feel free lang ho na magtanong. At syempre, kukumustahin ho natin tulad na nabanggit ho na Attorney Liso kanina, yung mga success stories ng mga farmers ho natin, kung paano ba nabago ho ang kanilang pamumuhay with this program ho, under the Provincial Government of Isabela, with yung South Korea government naman ho natin. Pero una sa lahat, ma'am, para lang ho sa kaalaman ng mga viewers ho natin, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng pamahalang palalawigan ng Isabela sa pakikipag-ugnayan ho nito sa South Korea ho? Opo, ang dami nating gustong sabihin, pero syempre limited lang yung time natin. So masasabi po natin, ang programang ito ay hindi lamang simpleng pagpapadala ng mga farm workers sa South Korea.
ito ay dinisenyo bilang isang internship at the same time exchange program na may mga layunin kagaya ng paghahasa ng kaalaman or yung sinasabi nating technology transfer. Layunin nitong maturuan ang ating mga Isabelino farmers ng mga modernong teknolohiya sa pagsasaka na ginagamit ngayon sa South Korea. Mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani at saka hanggang sa post-harvest, no? Particular na sa ating mga high-value crops na pwede rin nating i-adapt dito kasi meron din tayong mga high-value crops katulad ng strawberry, watermelon, yung mga kamatis, yung mga pipino, yung mga lettuce at saka marami pang ibang high-value crops. Karagdagang kita rin ang naibibigay dito na oportunidad sa ating mga lokal na magsasaka na kumita ng mas malaking halaga sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan, no? Pero depende yan sa performance nila. Kung maganda yung performance nila, katulad ni na Maricel at saka ni Richard, no? Pabalik-balik sila. In fact, 5 beses na silang pabalik-balik, di ba? Dahil mataas din talaga ang sahod dito sa South Korea na an ordinary farmer, no, ay hindi nila kikitain ito sa for the same period of time. At makatulong siyempre sa gastusin ng kanilang mga pamilya at pangkapital na rin sa sariling bukid sa Pilipinas para dun sa mga namamahala sa kanilang bukid na naiwan dito. At siyempre, alam naman ninyo ang ating gobernador, no? Si Governor Rodito Albano III, talagang farmer po din siya aside sa pagiging governor niya. By practice ay talagang farmer po siya. Pagpapalakas ng agrikultura dito sa ating probinsya, inaasahan na sa pagbabalik ng ating mga magsasaka, ibabahagi nila ang kanilang natutunang advanced farming techniques sa Korea dito sa ating komunidad para maiangat ang antas ng produksyon sa ating lalawigan. And of course, agro-investment links, layunin din nitong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Isabela at South Korea para sa mga posibleng partnership sa hinaharap na may kaugnayan sa agrikultura. So napakarami pala, attorney. Hindi lang, it's not all about money yung pupuntahan nila doon, kundi yung learnings din na pwedeng i-impart dito sa Pilipinas. Pero nabanggit ho ninyo, ano po ba yung mga particular mga gawain ho doon? Yung mga kinakailangan hong trabaho ng mga farmers ho natin sa South Korea, ma'am? Sige po. Maybe we can give the opportunity to our 2 guests, no? Kasi Yes. sila yung nagtrabaho na doon. Maybe we can hear from Maricel. Ano po ba yung mga trabaho ninyo doon, mga farmers sa South Korea, yung naibigay ho sa inyo? Sa akin po, sir, sa seedlings po ako, sir. Mga nagtra-transfer kami dun sa mga punla sa tray. Kung may mga bibili, saka namin klina-classify yung mga hindi pwedeng yung mga pwedeng itapon, mga ganun po. Anong mga Kailangan seedlings po ito? Mga kamatis, mga talong, ganun. Meron din po, pakwan. Nagra-grafting din po kami, ganun po. Okay. Yung grafting ng pakwan at saka kamatis po. How about si Kuya Richard? Ako naman sir, lettuce, saka strawberry, Oh. saka sili, saka kamote. Meron din sir sa amin. Pero production na ito sa inyo, hindi yung production. seedlings katulad kay Maricel. Okay. Oo. Pero yung way ng tulad din po ba dito sa Pilipinas yung ginagawa or may kakaiba? Magkaiba po sir. Magkaiba. Yung sa Korea kasi sir, maraming patabang munang ilalagay bago tamnan. Lagyan ng ng supot, ganun. Para para hindi tutubo yung mga damo. Oo. Ang ibig niyang sabihin dun sa Supot XC, parang after na nakaprepare na yung lupa, di ba? Yes, Parang nilalapatan nila ng plastic, Mga di ba? plastic, Oo. Para hindi tutubo yung mga damo. Kasi yung mga agriculturist tayo Kasi pagka walang light, walang ang tawag dito, sunlight. Sunlight, Oo, hindi araw. tutubo, O walang sikat na araw, araw, oo. hindi tutubo yung damo. So rather than spend a lot of time, a lot of money, a lot of labor dun sa pag-alis Oo. ng tawag dito, grasses, 'di ba? So, kinakover, Tinatakpan na, para hindi kinakoveran, lumaki. para wala nang nai-spend na labor and
yung mga insektisidyo, ganyan, ang tawag dito, we decide kako sana doon sa doon sa production mismo. Oo. Adamot na. Meron ho tayong pinakita kanina, no, Sir MK, yung ginagawa ko kanina. Yan yung pinapanood ho natin. Yan, oo. Yun yung ginagawa. But anyway, sige, mamaya, okay, si Attorney Liz later, no, yung microphone. Pero yung ano, no, yung kabuhayan ho nila mamaya, babalikan ho natin. Yung mga nabanggit ho ninyo kanina, Attorney, ang dami ho mga, yung pinakalayunin ho talaga. That's why, no doubt kung bakit marami yung mga gustong pumunta doon sa South Korea. Inasahan ho ba ninyo, ma'am, yung influx o dami ng mga kababayan ho natin na gustong magtrabaho sa South Korea nung pinagbuksan ho natin sila doon ho sa pre-screening? Actually, medyo nabigla tayo doon sa kadami ng nais magpunta. Kaya lang, meron din tayong mga nailagay doon na qualifications, di ba? At saka siyempre, hindi natin control kung ilan yung quota na ipapadala natin doon. Actually, until the last moment na nagpunta dito, na-receive natin dito yung mga bisita natin from Korea, saka lang natin nalaman yung final na quota natin eh. Ang dami, makikita natin yung influx talaga ng mga applicants. Medyo nabigla talaga kami doon. But kasi kay Gov kasi, kung pwede, padala lahat sana ng qualified. Pero sabi ko nga, Korean government kasi ang nagde-determine dyan. At siguro dahil na din sa mga success stories na niririnig nila sa ating mga kababayan na nanggagaling na doon, katulad ni na Maricel at saka ni na Richard, at na-share na din nila yung kanilang experiences, di ba? Kaya dumami yung ating mga applicants. Sana nga lang, if there's only a way by which we could request for additional quota, ay maganda sana para mapagbigyan lahat, no? Noong una nga, ang dami nating pinadala, kaya lang ang dami namang nag-TNT. Kaya medyo naban tayo for like 2 years. No? Okay. Pero sa ngayong taon ho ba, ma'am, ilan po ba yung target na bilang na makakapunta ho sa South Korea? As of last po na pagkikipag-usap natin sa Korean officials, ay meron pong 342 na sinabi sa atin eh. Although under negotiation pa lang yung 69. Bali dun sa 342, 109 ang manggagaling sa ating mga recruits plus 69. So 109 plus 69, itong 69 kasi yung sinasabi kong under negotiation pa lang, no? Yun yung mga manggagaling dun sa mga bagong na-screen. And then yung 164 kasi dahil proven and tested na sila, at saka meron ng recommendations ang kanilang mga dating farm owners, sila po talaga ay babalik. Oo. Pero XC, nais ko din lang sabihin na 210 ang lahat ng nagpa-screen na re-entries dapat. Pero 164 lang po ang makukuha doon. Kasi meron tayong total na 242 na pinadala last year. Pero ang may mga hindi nagtuloy na 18 dahil yung 5 nag-TNT na naman, tapos yung 13 naman for other personal reasons hindi nila natapos yung kanilang contract. Oo. So may limit ho yung bilang kasi yun lang ho talaga yung kailangan ho ng mga yung mga nagmamay-ari ho ng mga lupa, mga South Korean landowners ho natin doon. Pero marami pong mga nagtatanong, ano ba yung mga kwalifikasyon para maging seasonal farmer para mapaghandaan na rin ng ating mga kababayan para pagdating ho sa mga susunod na taon, pagkakataon na kinakailangan na naman ng mga bagong farmers dun sa South Korea, may ihanda na ho nila. Ano po ba yung mga requirements? Oo. Magandang tanong po yan. Para at this point in time, alam na nila at mapaghandaan na nga nila. At saka hindi na nila ipupukol sa atin na kakulangan yung qualifications na nakalagay dun sa post natin. So anyway, nakalagay naman doon na 25 hanggang 45 years old, di ba? Hindi nga tinatanggap yung mga single, ano? Opo. Kasi ang sabi naman ng Korean government,
sila yung nag-impose kasi dito eh. Pag may asawa at may dependent, so yun yung qualification, parang may inspirasyon sila, Yes 'di ba? po. May reason, may very good reason sila na pagbutihin yung kanilang trabaho doon para sa kanilang mga mahal na buhay na hindi na napag-iwanan dito, naiwan dito sa Pilipinas. So, kaya requirement 'yon. And of course, syempre, agricultural worker sila. Yung further screenings na ginaganap, kailangan makapasa sila sa medical examination, yung particularly yung chest x-ray and other respiratory ang tawag dito issues na kinakandak ng the only accredited hospital ng Korean government dito sa Pilipinas, ang The Clark Medical City sa Pampanga, and further physical examinations and other blood profiling sa ating GFND. Siyempre, kailangan healthy, hardworking, honest, with good moral character. At dapat na ipasa nila yung color blindness test at saka color weakness test. So, isa lang yun yung sa mga pinaka-major na qualifications na tinitignan po. Oo. So, I guess may mga mahabang process pa yan, no? Mamaya pag-usapan ho natin. Pero, ma'am, pagdating naman ho sa mga requirements, may mga kinakailangan ho bang i-secure ang certain farmer kapag siya ho ay qualified na sa pre-screening or kung siya ay qualified na pumunta doon sa South Korea? Siyempre, kailangan ma-approve yung visa niya. But before na ma-approve yung visa, 'di ba, Maricel at saka Richard, may matching kasi yan eh. After nung screening by the Korean officials dito, lahat ng dokumento pinapadala sa Jinan mismo, county. And then pinapakita sa mga farm owners and then minamatch nila. Namimili sila doon sa ating mga na-screen na. Di ba, initial screening, Office of the Provincial Agriculturist. Pangalawang screening, Korean officials. Pangatlo na, finally, yung matching doon sa Korean government mismo with Jinan County. 'Di ba? So kung napili kayo base dun sa dokumento at saka sa mga pictures at saka sa recommendations ng ating mga Korean officials, binibigyan na sila ng CCV number, yun yung visa number. Tapos pag natanggap naman na namin, i-apply namin sila ng visa. I-apply natin sila ng visa E8 yung EDAS 8. Okay. Oo. Na may visa na 5 buwan hanggang extendable hanggang 3 buwan. Opo, tama 'yun, bali 8 lahat. Oo. Pero syempre, kailangan nakapasa rin sila doon sa mga medical exams natin, no? May drug test pa pala, no? And then may pre-departure orientation seminar na kinakandak ng ating DMW at OWA, at may OWA registration din na binabayaran. Binabayaran po lahat yan ni Gob, ng provincial government through our governor as ordered by our governor, including yung mga medical check-up po nila, except drug test, pero konti lang naman yung drug test. So, yun po. Pero sa kanila, yung pamasahe at saka siguro i-discuss na din natin yung band. Yes no? po. Oo. Kasi maraming nagtatanong, ma'am, no, paano po yung kasi during the screening talagang tayo hoy naglibot-libot naman. May mga nagbabanggit. Paano daw po yung mga walang sariling land title? May mga ganung usapin. May mga alternative daw po ba sila, attorney? Property bond po ang ina-accept natin. Hindi nga po cash. Kasi kaya nga po sila pumupunta doon para magtrabaho, para may pera, di ba? Yung posting po ng property bond, which is equivalent to 100,000 na value ng property, maliit lang naman to. Sa mataas na, kung i-compare mo doon sa mataas na value na ng properties ngayon, di ba? This is a measure para ma-avoid po natin yung TNT at saka yung unauthorized departure before the end of the contract. Kasi naman ang sabi ng ating mga Korean counterparts, pagka walang ganito, di ba, maari silang umuwi na at any point in time before the end of their contract, maaano naman yung mga crops, 'di ba? Yung mga farming activities, kawawa nga naman sila, 'di ba? So madadamage yung kanilang farms, magkakaroon ng disruption sa kanilang farming schedule and schedule of activities. Siyempre, it will also affect their production, 'di ba? Oo. Kaya sila din, sa kanila din galing na dapat may measure para ma-prevent yung TNT. And this is also the reason for the imposition of yun nga, exclusion sana.
sa mga i-recruit nung mga taga-barangay kung saan mataas yung incidence ng TNT. Oo. Opo. Grabe no, ma'am, nakakalungkot lang sa ating mga farmers no na napasado at pupunta sa South Korea. Pahalagahan ho ninyo kasi ang dami hong nagnanais pumunta, pero kung kayo pupunta sa South Korea para lang ho pumunta sa ibang mga bansa din, manloko, wag na. Oo, Sayang oo. lang din 'di ba yung tiwala ng provincial government. Ngayon ho, ma'am no, hindi lang puro mga documents at ating mga pag-uusapan ngayon at process. Kasama rin ho natin again no, ang dalawa ho sa ating mga kababayan na naging bahagi ng programa ho ito at nagbalik bayan bit-bit ho ang kanilang tagumpay. Tanungin muna natin si Kuya Richard. Kuya, noong unang tapak ho ninyo sa South Korea, ito no, tanungin niyo yung mga experiences ho ninyo. Ano yung pinakamalaking adjustment naman na ginawa ho ninyo? Sa klima ba o sa uri ho ng trabaho? Pakibahagi nga ho. Ang sabi ko lang sir, ang sa klima, okay lang naman. Ang nagkaiban lang doon, pagdating mo sa Korea, kung naninibago ka, homesick ka, yung trabaho, yung katulad ng nung una kong pumunta, ang kwan ko sa yang ko dati, ginseng saka apple. Magproproning ka ng apple, ganun lang. Mag-spray, ganun lang sir. Okay. Si ate naman, bilang isang babaeng magsasaka, paano ho ninyo hinaharap yung pagod do sa bukid sa South Korea? At ano yung nagtulak ho sa inyo na magpatuloy kahit malayo ho sa pamilya? Bilang isang babaeng magsasaka, kailangan pong maging healthy ang pangangatawan, maging malakas para pagdating kinaumagahan, pwede kang magtrabaho ulit. Ang nagtulak sa akin para magpatuloy yung sahod na malaki. para makabayad sa mga utang, makapagpaaral ng mga anak, makapagbayad ng utang, ganun, makabili ng sariling lupa sana, ganun. Pero nakapagtayo na rin ng konting bahay, yung maliit lang po. Nakapag-umpisa Yes na. po. I'm just curious lang, no? Kumusta ba ang buhay ho ninyo dito ho sa lalawigan ho natin ng Isabela? Anong wala pa ho itong programa ho na ito na syempre inisyatibo din ho ng ating punong lalawigan. Governor Rodito Albano na ilapit ho sa South Korea, kayong mga farmers. Ano yung pinagkaiba na ng buhay ho ninyo noon at buhay na ho ninyo ngayon na kayo na ho nagtrabaho sa South Korea? Mas maluwag po ngayon kaysa noon po. Bakit nyo nasabing mas maluwag? Ano po bang meron noon? Noon po, although ngayon, umuutang pa rin po, pero mas maluwag talaga po ngayon. Kasi may alam kang pera na konting nakalaan, kumbaga. Ganun po. How about Kuya Richard? Kumusta po ang pamumuhay ho ninyo noon? Mas maganda na ngayon sir dahil natutulungan ko na din yung mga kapatid kong nakapagtapos na din, malapit na din Wow. makatapos na yung isa. Yung isa naka-graduate na ng teacher. Yung isa ngayon graduate naman na ng criminology. Kaya nagpapasalamat ako sa programang farmers Seasonal farmers. seasonal farmers dito sa ating lalawigang Isabela. You're doing good. Para na at least na malaking naitulong sa akin. Siguro i-explore lang natin Yes, konti yung sinasabi ni Maricel, ano? Sabi niya, isa sa mga nag-udyok sa kanya na magtiyaga, 'di ba? At magpatuloy na magtrabaho sa Korea ay yung malaking sahod. Marami kasing nagko-comment dun sa mga post natin na bakit 60,000 lang, 'di ba? Mahal yung kanilang sahod, mga 80,000 dapat, ganyan. Tapos ang sinasabi pa, may cut daw, may broker. Government to government po ito. Wala pong broker. At saka yung kanilang sahod, ang nakalagay po dito sa standard labor contract for agricultural workers na hawak po natin, anytime pwede po kayong pumunta sa opisina para pakita namin sa inyo ang kopya na pinipirmahan. Sa akin sir, Opo, meron oo. ako doon. Yung Pinipirmahan talagang po nila. pinagsasoldohan ko, talagang Oo. kompleto. Ay diretso po sa kanilang sariling bank account. At ang nakalagay po doon, Meron ma'am, oo, meron sir. nakalagay, di ba? Hanggang 80,000 to Opo. 85,000 won. Pero may deduction po tayo na 200,000 won. Opo. Hindi pala. 80, parang
1,200,000, magkano ba yun? Mahirap na ang, medyo tumatanda na Ah, tayo. Okay. Meron po ako doon, yung payslip ko. Sige, sabihin mo. 4,100 ata yun, ma'am, kasi kasama nung bayad doon sa tinitirhan namin po, ma'am, at saka yung bawas na din po doon sa allowance namin po yun. Yung allowance po, natin. 200 po yun, binibigay din po yun sa iyo, ma'am. Buo yun. Kaya yun po siguro yung sinasabi nilang kinakaltas po, pero hindi po. Oo. So Hindi wala po yun pong kaltas. kaltas dito. Dumidiretso po yung kanilang wages or monthly na sahod mismo sa farmers. Opo. Totoo po yun? Opo. Okay, sa bank account nila. At ang rate po nila ay 2,156,881 na nagre-range ang conversion sa 85 to 87,000 pesos per month. Basic salary lang po yan, depende kasi sa exchange rate kasi lagi nagbabago, di ba? Pero may deduction po diyan. Ang deduction po yung accommodation na pinoprovide ng ating mga farm owners, di ba? Ang Sa Korea. accommodation po is 220,000 won or approximately 8,000 mahigit, di ba? At saka 220,000 won for accommodation which is approximately 9,000 at saka 200 naman for yung araw-araw na pangkain nila. Opo. Oo. Pero alam mo Richard, Maricel, Mm. meron ako na-interview din na sinasabi niya, nilibre daw ng kanyang landowner, ng farm owner, yung kanyang accommodation at saka pagkain araw-araw. Pero syempre, hindi man lahat. Dahil hindi Magkaiba-iba compulsory naman. yan. Magkaiba-iba Yung sa naman amin po. po, ma'am, bigas talaga po ang libre po. Oo, kita mo nga yan. Pero ngayon yata, babayaran na ninyo pati yung bigas. Yun sa amin, libre naman tubig. Oh, okay. Sige, matanong nga natin si Richard kung magkano ang nare-receive niya on the average. Salary lang ha, wala pang overtime dito sa isang 67 po, depende sa palitan. Pero nakadepende din, ma'am, no, sa mga landowner or sa mga employer Oo, nila. opo. Kung Nakafix mabait na ka, po yun. oo. Yun yung Parang si pinapasok Richard ata, ma'am, mukhang ayaw atang pauwiin na nung hindi. Oo, Di ba? Ng employer. Ikaw naman Maricel, magkano per month? Ganon din po, ma'am. 67 po. Oo. Pero po yung allowance po na nakaseparate po yung allowance po. 200. 200 won. Pero how about naman kung nag-overtime ho kayo? Paano naman yung sistema doon? Sa amin po kasi bihira po kami mag-overtime. Pero kung may overtime din po, kung sa isang buwan po, umabot din po ng 9,000 ba yun, ma'am? Umabot ng ganun po. Oh, same din kay Kuya Richard, ganun din Opo. ho. Oh, so in short, malinaw na walang namomorosyento, walang nagkakat ng sahod ho ninyo. Wala po. Oh, ano pong reaction ho ninyo nung lumabas yung mga ganung usapin? Hawak naman po namin yung mga bankbook namin po, sir. Oh. Sana tulungan din ninyo kami na Naman, ma-explain oo. pag may mga comment kayong naririnig or mababasa, i-explain din ninyo, no? Kasi nasa inyong kamay yung pagpapatuloy ng programa natin ito para marami rin ang mabibiyayaan, no? Na future recruits na taga Isabela. Oo. Pero ma'am, aside doon sa mga nabanggit ho natin, ano pa po ba yung mga benepisyo naman na garantisado para sa mga ating farmers na pumupunta ho doon sa South Korea? Sige, tanungin natin sila. Oo. Ano pa ba yung mga Yung- benefits naman ninyo? Yung sa ano po, Yung micro patay. meron pong ang tawag doon yung sa May ikon naman pag tayo. pag no-hospital ka, ma'am, tawag doon. Oo. Ganun po, ma'am. Yung sa pag no-hospital ka, may ang tawag na doon, nakalimutan ko na. Health insurance. Oo, Oo, health oo. insurance. Oo. Actually dito sige Richard, pwede ka ring Paano naman butt po in. yun, no? Yung oras ng trabaho nyo doon? Pakibahagi nga, may day off din po ba kayo? Ang oras namin po doon, sir, 8 hours lang. Pag lumampas ka na sa 8 hours, overtime. Overtime na yun. Oh, pero kapag holidays naman, paano Pag naman yung ano? pinasukan mo yung holiday, overtime din. May Oh, bayad po wow. yun. May bayad. May bayad po lahat po yun, sir. Okay. Kasi under the standard labor contract, XC, they are allowed 4 days a week. 4 days po. Oo, na parang pinaka-holiday nila, pinaka-rest day nila. And they are allowed 2 hours per day during their working hours na mag-rest. And then balikan natin yung sinasabi mong pag nagkasakit, 'di ba? Ngayon kasi itong bago na kontrata nila, no, nakare-receive lang natin last week, no? Bali compulsory na po na mag-secure ng agricultural safety insurance Ooh. at the expense of the farm owner to be secured
upon arrival of the farmers dun sa Jinan. Pero yung personal insurance nila will be at the expense of the farmer, no? Sila mismo yung magbabayad to be secured in Korea na para wala nang masyadong kuskus balungos at saka wala nang problema kasi halimbawa dito natin sinisecure tapos nagkasakit siya doon, 'di ba? Mahirap yung mag-follow up, 'di ba? Mahirap yung mag-assess yung mga insurers natin dito. So doon na pero expense naman ng farmer ito. Travel insurance for a minimum of 5 days, pwede nilang i-secure dito prior to departure. Pero konti lang naman to Yes at the po. expense of the farmer. Oh, medyo nako-confuse lang ako, ma'am, no? Kasi base ho sa mga comments ng mga gusto rin hong pumunta doon, sinasabi nila ayaw daw nila yung mukhang maganda, gwapo. Pero tignan nyo naman, no? Mga magaganda, gwapo naman nitong mga farmers natin. May pinambili na, sir, na pampaganda. Pinagkatangin, sir. Pinagkatangin. Pero seryoso, gaano ba kahigpit ang yung mga taga South Korea sa pag-select ko sa inyo bilang farmer doon sa kanilang bansa? Ang kwan doon, sir, kahit hindi ka nakakaintindi ng salita nila, yung sinyas mayroon naman na ngayon translator doon. Translator. Translate nila kung ano yung gagawin mo, naiintindihan mo. Pag alam mo na, hindi ka na binabantayan ng amo mo, hayaan ka na lang, punta ka na lang. What I mean, during the interview dito sa Isabela, nung ikaw ay first time pa lang na nag-apply. First time ako nag-apply dito, Oo. sir. Ano ba yung mga tinanong ho nila sa inyo? Ang tinanong lang naman nila noon sa akin, sir, kung totoo akong farmers. Tapos plusin yung kamay mo kung talagang farmers ka, titignan kung talagang farmers ka. Tapos pagkatapos noon, yung mata mo tignan kung talagang nakakakita ka pa, nakakabasa, gano'n. Tapos mag-push up, gano'n lang naman, sir. Oo. Tapos pagkatapos noon, wala naman na. Pag nakapasa ka doon, wala na. Oo. Ang importante, habang nandun ka, you have to prove your mettle, di ba? Naman po. Oo. Kailangan matyaga ka at saka hardworking ka talaga. Pero during nung nag-apply po kayo, may kakilala po ba kayo sa mga LGU na nag-applyan ho Wala ninyo? naman po, sir. Oh, wala. Oo. Talagang wala kang kakilala noon. Oo. Talagang kwan naman ng papasalamat nga ako dahil sa ako nung una akong nag-apply, ako yung isang napili sa aming lugar. Oo. At saka ang isa pang sinasabi nila, so walang palakasan Oo, walang dito. palakasan. Kasi ang importante, maipasa mo yung screening ng Provincial Agriculturist Office at Opo, saka ng Korea, di ba? And then, makuha ka dun sa matching. Pangalawa pang issue na nababasa natin ay bakit daw puro taga-Ilagan? Hindi naman po totoo yun. Oo, kahit nung mga unang dispatch natin, distributed po sa lahat ng municipalities. Ito nga, Nung taga una San kaming Isidro pumunta- ito. Nung una Taga-Ilagan kaming ito. pumunta, ilan lang kami dito sa Ilagan, 8. Oo. Oo, 8 lang sila nung unang dispatch. Pero sa ngayon po, siyempre, ang laki ng population ng Ilagan. Opo. At saka malapit lang sila, kaya maraming taga-Ilagan na nag-apply. But hindi pa ito final, katulad ng sabi ko, kasi ima-matching pa ito, no? Lahat naman po ng municipalities except for Cabanatuan, Dinapigue, Makunakon, and San Agustin, meron naman pong nakapasa sa screening process natin. Ibig sabihin, nag-screen tayo ng mga tiga-other municipalities other than the city of Ilagan. Pero may mga concern din kasi, ma'am, no, na yung mga nag-apply naman dyan, hindi naman talaga farmer, mga ganun. Pero lahat ho nang yan, nasasala, di ho ba, ma'am? Nakikita whether itong taong ito is talagang farmer kasi doon pa lang sa mga documents nila, ma'am, tinitignan. Correct po yan, sir. Correct po. Oo. May mga sinasubmit po silang dokumento. Nung una nga, nire-require pa ang certification mismo from the barangay captain. And then it was it was simplified, naging na lang, MAU, parang ganyan. Pero pag may mga other officials na magse-certify na talagang farmer sila, yun, isa yun sa mga ipinapakita po. Oo.
Pero ano po yun, ma'am, no? I'm just wondering, itong ugnayan ho ng provincial government, ng Isabela sa South Korean government, itong programa ho na ito, kasi sabi nila, para lang naman sa pansariling interest mga yan. Mga ganun. So ano po ba yung pinaka talaga, no, na layunin ho ng ating punong lalawigan kung bakit ninanais ho niya yung mga farmers natin pumunta ho sa ibang bansa? Oh, kasi alam naman natin ng ating butihing gov, 'di ba, na medyo mahirap yung oportunidad dito, 'di ba? Kaya ito nga tinutustusan actually ng provincial government mostly ng mga expenses nila. Wala tayong unauthorized recruiter dito katulad ng inuulit-ulit kong sabihin, this is a government-to-government program. Mismo siya nakipag-ugnayan sa Korean government, 'di ba? Para mapabilis yung pagpunta ng ating mga farmers doon para maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga farmers at saka siyempre yung antas ng agrikultura. Oo. When it comes sa antas ng agrikultura, mga kuya at ate, no, ano naman po yung mga natutunan ninyo doon sa South Korea when it comes sa farming na hindi ninyo natutunan dito sa bansa natin? Sa akin, yung pagdadrive ng kwan nila, yung mga equipment nila. Tapos yung kwan doon, disiplina pag nagdadrive ka, walang businan, ganun, walang bulyawan, talagang kwan lang. Yun naman ang natutunan ko sa Korea. Oo. How about Ate Maricel? Ako, sir, dapat on time yung trabaho, dapat may disiplinado ka, marunong kang makisama sa kahit sa ibang mga kalahi. Bawal maghawak ng CP po pag nagtatrabaho, dapat ganun po, marunong kang makisama talaga. Tapos mag-alang ka. Marunong magpasensya, ganun po. When it comes sa farming, sa pagtatanim, ganun. Yung mga bagong teknolohiya na wala dito sa Pilipinas. Puro machine po yun kasi. Yung sa amin, doon sa Korea, cellphone lang, pwede mo lang gamitin yung mga machine nila. Wow. High-tech na pala yung mga farmers natin pagbalik sa bansa, no? Pag tinuruan ka ng amo mo doon, iiwan yung cellphone, talagang ikaw na yung kusa, ikaw na ang kwan. Yun naman ang tututunan ko doon sa Korea, sir. Anong tawag niyo sa among ninyo? Sajangnim. Sajangmin. Sajangmin. Okay, oo. Ikaw naman? Ganun din po sa Sa Janin po. Hindi. Ano yung mga natutunan mo doon na hindi pa natin pinapractice dito? Marunong po akong mag-grafting ng kamatis at saka pakwan po. Pati kamatis at saka pakwan ginagraft pala doon. Okay. Oo. Opo. Hindi lang by seeds pala, no? Hindi Pati po. grafting. Okay, Opo, sige. grafting Oo. po. Yung pinagdudugtong namin yung puno niya, yung pakwan, upo, ma'am. Oh, talaga? So, bali dalawang bunga na niya, upo So, at sa saka kamatis Pakwan lang po talaga. pakwan. Sa kamatis at pakwan equals... Hindi, kamatis kong kamatis Ay, lang akala din ko. po. Oh, Akala ko kamatis pakwan ang resulta, upo. Hindi, grafting para mapabilis, Papabilis diba? yung Ang mga kanilang pagbubulaklak Oo. at saka pamumunga. Kasi kung seeds yan, syempre hihintayin mo yung matagal. flowering stage niya matagal. Para ring bougainvillea. Yun yung marami dito Oo. Grafting ng bougainvillea. Yes, no. Pero mahal di ba? Oo, may kaibigan ako nagbebenta ng bougainvillea. Hanggang 10,000 hanggang 100,000 pa dyan sa... Oo. Dito kasi ma'am sa atin kasi kapag kamatis parang normal lang na itanim mo lang gano'n. So doon mas mapapadali. Nisi-share niyo naman yung knowledge na yan sa Sa community amin kasi, ninyo. sa Korea, Oo. yung maliliit, kwan lang yun, talagang itatapon. Talagang may timbang. May timbang katulad din ng pakwan, may timbang din. May selection process talaga. Katulad ng pag sa lettuce naman, kwan. Yung microphone, okay. Pag sa lettuce, talagang sabi nung Sajangnim mo, pali-pali, talagang bilisan mong mag-ani, ganon. Diretsong packaging na yon, sir. So nagpa-package na din kayo. Opo, ma'am. Hindi Diretso. lang nagtatanim, Opo. hindi lang pumipitas, Opo. nagpa-packaging na din nagkakarton kayo. po. Okay, Pag sige. kami bibili ganun. Sige, anong Binabox din po namin po. ilakas mo. Oo, sa boxing. Opo, pag kami bibili po ng mga seedlings Sa po, packing, binabox na rin po namin. Nagbubuhat din po kami ng mga mabibigat po. Ganun po. okay.
Curious lang ako, may mga mapuputi din bang mga farmers na kasama niyo? Marami po. Marami. So, ibig sabihin patunay yan na may mga concern kasi, ma'am, na yung mga mapuputi hindi kinukuha. Oo, hindi naman. Oo. Which is may kinukuha. Sadyang siguro hindi lang nakapasa sa interview ng mga Korean na ano natin. Opo. Oh, at the same time, kasi sabi mo, may mga ibang lahi, di ba? So meron tayong kakompetensya actually doon. Hindi lang kakompetensya na nationality kasi may mga, anong nationality ang nandun na nagpo-provide ng labor sa Korea? Mga Vietnam po. Vietnamese, ano ba? Cambodians, Thailander po. Oo, Thais, mga Filipino, di ba? O mga Pakistani pa yata, meron eh. So marami tayong mga kakompetensya doon sa kanilang labor market. Kaya nagpapasalamat nga tayo sa katulad nila na naipakita nila ang kanilang hard work, perseverance at saka patience at saka kagandahang asal para patuloy na magkukuha ang Jinan Korea dito sa ating bansa. Yes, ma'am. Actually, ma'am, sa pinapakita ng mga farmers natin doon, no, hopefully, next year madadagdagan pa yung bilang na kukunin nila dito sa atin. Opo, nasa kanilang kamay yan. In fact, hindi lang sa ibang bansa. Yes po. Kahit dito sa Pilipinas, marami na rin ang local governments na may direct na kakontrata sa ibang lugar sa Korea. Halimbawa, sa Dasmariñas, Cavite, kasi yun Yes, yung sinasabi ma'am. ng mga bisita natin. Ano? At saka sa Carino Province, meron din. At saka meron din magkakaroon na din yata sa Nueva Vizcaya. Oo. And Bulacan, and of course, Tarlac. Kasi Tarlac ang unang nag-introduce, yung Tarlac governor, si Governor Susan Yap, siya yung nag-introduce kay Governor Rodito Albano na may programang ganito, mag-apply ka kasi marami kang farmers sa Isabela. So doon kami unang nakipag-ugnayan po. Oo. So, ibig sabihin nakasalalay ho pala sa mga farmers natin na tutulak ho muli sa South Korea yung kinabukasan ho ng iba pa nating farmers dito sa bansa Pilipinas. Anyway, sige, maraming salamat siguro. May mensahe ho ba kayo sa atin ho mga kababayan, yung mga farmers na tulad din ho ninyo? And of course, sa Provincial Government of Isabela. Ate Maricel. Pagka kayo nakapunta pag kayo po pala rin makapunta sa South Korea po, wag pong diretsahan at datamad-tamad po, ganun po. Dapat maging mabilis ang pagtatrabaho kahit hindi ka utusan, gawin mo kung kaya mo. Yun po. May initiative ka, di ba? Opo. No work, no pay po ang South Korea po. Kung hindi ka magtrabaho, wala pong pera. Ay, matanong ko lang, pwedeng mag-extend naman tayo. Yes po, konti, yeah. oo. Mahirap ba talaga ang trabaho doon? Hindi naman. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya po, pero talaga po, mahirap talaga. Matukol ti sikat mo, Jim. Nung umpisa. Na G-Cascent oil, ba di na kaya to, no, i-apply mo, ma'am. Pero over time, nasasanay na din Opo, kayo opo. by experience, di Opo, ba? opo. But still, it is worth it, di ba? No pa, ma'am. No, makalawas kasi ano mom to ti trabaho mo, kay kaslawan ton. So, bawal, deji kwa, deji nga, agina na basat kasi dyan. Ay, talaga bawal at ta nahalaga gamin ti oras kanyata. Oras. Oras. Dito kasi sa atin ang daming Basta idol. ti Oo. Pero Adamit break dua time. oras Dua na oras. break time Adamit da. break time Doray 10. makais buka, ma'am. Pero sa field siguro okay lang, ma'am. Pero gaya namin, hindi pwede. So, may nagbabantay talaga sa inyo? Oh, yung sadyang line namin, sir. Oo. Pero alam mo, Exie, di ba, once binisita namin yan eh. Yes, Kasama ko si Tres, si PLO, yung mga workplaces nila, mostly greenhouses nakita namin eh, di ba? Wala namang Puros nagbabantay. yun sa akin, Oo. sir, puros greenhouse. Oo. Strawberry saka lettuce sa akin. So nasa shade sila. shades. Tapos maganda yung working condition. Ang gaganda pati ng kanilang accommodation. Di ba? Ang gaganda ng mga bahay na Opo. ibinibigay sa inyo. Sa amin kasi may CCTV kasi, kaya pwedeng wala yung amo namin. Hindi namin talaga nakakasalamuha yung amo po namin. Pero mababait naman sila. Opo. Pwede, pinapasyal ka naman ng amo yung Ay, mga, sana. pag walang trabaho, pinapasyal. Punta kayo kain sa labas, magsangyop kayo kahit isang araw, talagang sangyop, ganun, sir. Sino nagbabayad? Si Amo. Ito lang na, matagdag ko lang din, ma'am, since extend ho tayo. May mga nagti-TNT ho kasi, pero hindi naman ganun karami. Sa inyo, meron ho bang tukso? Lumapit sa inyo na kung mag-TNT ka na rin, may mga ibang opportunities Meron pa. din, sir.
Meron din. Meron. So, pero paano ninyo nalabanan na hindi mag-TNT? Sir, ang inisip ko yung mga kababayan natin na gustong pumunta, Tama. yung mga kamag-anak, kastoy, nag-TNT, isang anak to ng anak nakapanin, nag-TNT, de naban kami tuyin, kasi sir. Aja ti pinanunod ko sir, ang lang pinanunod ti bagbagik, pinanunod ko ti Kalugarak. Talaga. Yun yung tama. Hero ka talaga. Bayani ka About talaga. Ikaw naman natin, Maricel. Ako sir, mas gusto ko yung pabalik-balik pa uwi. Makikita yung pamilya, ganun po. Oo, kaysa magti-TNT. Oo. Kasi alam mo, Exie, yung Yes, ma'am. nagti-TNT kasi, ang offer daw nila, no, mas mataas kaysa sa seasonal farm workers natin. Yes po. Kaya nagre-resort sila na magre-recruit doon sa ating mga farmers kasi hindi sila makakuha ng visa eh. Lalo na after ng time ng COVID, di ba? Yes po. Wala silang makukuhang visa. Ito, government to government transaction to. Gobyerno mismo, da kami mismo ti ag-apply ti visa yu hangkadi. Dokumento lang ti isadmit yu. Da kami amin ti agpa-process ijay visa yu. Hindi makakuha ng visa para sa mga workers from other countries, yung mga establishment na nandun. Kaya nire-recruit nila yung mga farmers natin. Oo. So nag-start po itong programa na ito, ma'am, no? Inilapit ho nito ng ating punong lalawigan Governor Rodito Albano right after ho nung yung COVID. Bilang ito'y pamamaraan ng pagbangon ng mga farmers ho natin. Totoo po yun. Oo. Tsaka Yam-yaman bagsak kami din karot, noon sir. ang ekonomiya natin. Agyamyaman kami garot, dumting kastoy nga dati problema ti Isabela. Dakil nga tulong kanya. Dakil nga tulong kanyami. Kasi na po, natulungan kami dagiti kakabsat ko. Yamyaman kami lawan na kini Gob, Rodito Albano III. Kastamit kanyayo ma'am, yamyaman kami ti kanayon nga pagsuportara yo kanyami. Adya lang ma'am, thank you. Pero sabi nga nila, ma'am, no, yung bago ko lang naririnig ko, yung mga farmers sa Isabela, napaka-spoiled kay Gob. Opo talaga, pati sa mga transportation po. Transportation lahat po, nila. Pag nakapasa na sila. pabalik yan po. Pag nakapasa na Naranasan sila. po namin yun. Oo, sa totoo mga yun. medical po, ganun. Paghatid sundo po. Oo. May tutulugan naman po sa Maynila. May Oo, sa kung- action Meron po, sa center action natin. center. Oo. Sige, himay-himayin lang siguro natin yung mga interventions na ibinibigay ng Opo. provincial government. Siyempre, una, di ba, ini-entertain natin at saka hin-host natin yung mga Koreano na nagpupunta dito. So maganda yung rapport ni Gov at saka ng mga Koreano para patuloy silang kukuha dito. Pangalawa, yung suporta naman sa farmers. Probinsya po ang nagbabayad ng medical examination sa the Clark City, Pampanga. That's about 1,200 yata per person. Probinsya din ang nagbabayad sa kanilang blood profiling and other physical examinations sa GFND. That's about 1,600 per farmer. Yung kanilang OFW fee. Kasi OWA registered na mga to eh. May mga nagko-comment nga dyan ng mga netizens na sana OWA na lang. Dumadaan po sa OWA ang ating mga seasonal farmers at registered po silang overseas workers, di ba? Binabayaran din po yan ng provincial government, yung OWA fee. And then, pinapahatid niya sila sa Clark. Yes, wow. Hinihintay pa ng bus, Wow. 'di ba? And then pagka na-qualify na sila, pinapahatid din niya sa Manila hanggang sa airport. Libre pa iti pagyananda po agdyanda amin ni Action Center. Oo. Compare kapag ikaw regular na OFW na mag-apply ng ibang trabaho, talagang mahirap. Kaya swerte ho yung mga farmers ho na. Awan bayad oo. na. Actually, may nag-comment dito, ma'am, no? Sabi ho dito ng isa, sana daw wala nang mag-TNT after malaman yung kwento nila Ate Maricelo at Sana nga Rachel. po. Sana wala. Para tuloy-tuloy ti programa tayo. Iti programa ni Apo Gob kanyayo ma'am. Tapno anda nga din Tapno kaktin. ti matulungan nga farmers kun agiti kailangan ti Kasi masisira ang image natin sa South Korea, no? Opo. Oo. At saka katulad nga ng sabi ko, ang dami nating ang tawag dito, kakompetensya. Hindi lang dito sa Isabela, sa ibang lugar, Pampanga, Cavite, Bulacan, Tarlac,
Quirino, sa karating probinsya natin, ang dami na rin kinukuhang farm workers. Pero syempre, pagalingan yan. Oo. Siyempre kapag sinabi nila, pangalan nito Richard, taga saan, Isabela, kuha pa kayo ng 100 ng mga farmers. So, kinakailangan intindihin ho natin sa ating mga farmers, lalong-lalo yung mga nag-a-apply, na may limitado ho ang bilang ng mga pupunta ho doon dahil yun lang ho yung request ng mga landowners, yung mga nagmamayari ho ng mga sakaan ho doon. So, nasa mga farmers ho natin na pupunta sa South Korea, yung hong magiging natin yung susunod ho, no? Nasa kanila ho yung tawag ho natin dito, ma'am, yung future ng mga farmers natin by next year. Kung yung mga batch ho na ngayong taon, magpapakitang gilas ho doon sa South Korea, malamang doble o triple ho yung bilang na kukunin ho dito ho sa ating lalawigan ho ng Isabela. That's why you need to understand kung bakit ganun ho kahigpit yung screening ho natin. Okay. Ano pong mensahe ninyo sa mga farmers na na hindi naman po pinalad sa pre-screening ho natin? Better luck next time po. Huwag kayong try and try. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Makasakali kayo na susunod. About Mapili kay po. Kuya Richard po. May bagak lang nagiti aplikante nga kahit na sumre, anos-anos lang. Siya lang, sir. Sige. Anyway, Sir MK, yung natin, mahiwagang mirror natin dyan, no? Medyo meron tayong, Sir MK, merong hindi natin nakikita dito. Anyway, sige. Pero may mensahe ho ba kayo sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon regarding ho sa pagpunta ho nyo dito sa South Korea? Mali naman po yung mga binabalita nila. Baka gusto lang nilang sumikat po. Siraan nila yung program. Okay. So with that, no, maraming salamat. Isang malinaw ho at puno ng pag-asang hapon ho ang ating pinagsaluhan ho ngayong hapon. Maraming salamat ho kay Attorney Elizabeth Binag sa paglilinaw ho sa programa at kina Kuya Richard at Ate Maricel sa pagbabahagi ho ng kanilang inspirasyon sa ating ho mga mapapalad na mga magsasaka na magtutungo ho sa South Korea. Isang malaking pagbati ho sa inyo. Ang pagkakataong ito ay bunga ho ng inyong sipag at katapatan sa pagsasaka. Dala ho ninyo hindi lamang ang inyong mga pangarap para ho sa inyong pamilya, kundi pati na rin ho ang dangal ng ating lalawigan ho ng Isabela. Tandaan ho ninyo na kayo ho ay magsisilbing mga ambassadors ng ating hong probinsya. Ipakita ho ang tatak Isabelino ho natin, ang pagiging masipag, disiplinado at matiyaga. Samantalahin ho ang pagkakataong ito upang matuto ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka na maaari ho ninyong ibahagi pagbalik dito ho sa ating hong probinsya o sa ating hong bansa. At mag-ingat ho kayo at naway maging matagumpay ang inyong paglalakbay tungo ho sa mas maginhawang kinabukasan. Para naman ho sa ating mga kababayan na hindi naman ho pinalad na mapabilang ho sa batch ho na ito o ngayong taon, huwag ho kayong mawalan ho ng pag-asa. Ang hindi ho pagkatanggap ho sa ngayon ay hindi nangangahulugang tapos na ho ang inyong pagkakataon. Naniniwala ho ang ating pamanampalalawigan ng Isabela sa inyong galing at sa inyong kakayahan. Patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan ho sana sa iba pang mga programa at oportunidad na layong iangat ang antas ho ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Huwag ho nating kalimutan na ang tunay na yaman ng Isabela ay nasa inyong mga kamay, dito man o sa ibang bansa. Patuloy ho tayong magsumikap at asahan ho ninyo ng inyong gobyerno, ang Provincial Government of Isabela, ay laging nakasubaybay at gumagawa ho ng paraan para sa inyong kapakanan. May tamang panahon ho, no, para ho sa lahat. At ang inyong pagkakataon ay darating din. Maraming salamat sa mga nanood ngayong hapon sa isa na namang episode ho ng ating programang Isabela Connect ka dito. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, and subscribe ho sa ating YouTube channel to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon na at kaganapan dito sa ating lalawigan ho ng Isabela. Muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamanampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagpapaalalang maging maalam, maging tapat dahil ho sa tamang buwis at sa tamang pagsasaka ho natin at kaalaman, tayo ho ay panalo. Sa ngalan ho ng ating mahal na Governor Rodito Alban at Vice Governor Kiko Di at ang buong pamanampalalawigan ng Isabela at syempre sa ating ho mga kababayan sa broadcast team ho natin at kay Attorney Elizabeth Binag,
na siya ho talaga, nakita na ho ninyo, no? Ang nasa likod ho ng Isabela Broadcast Center. At palaging tandaan, manatiling connect ho sa pagunlad, manatiling connect ho sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.